Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. November 4, 2023 sa McHenry County, Illinois, bandang 4:00 ng hapon. Isang tawag ang natanggap ng Emergency Dispatch Center. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nanginginig o puno ng takot. Kalmado ang lalaki at halos karaniwan lamang ang tono ng kanyang pagsasalita. Habang sinasabi sa dispatcher na may nagawa siyang hindi maibabalik pa. Sinabi niyang nabaril niya ang kanyang dating kasintahan at hinihiling niyang pumunta ang mga pulis upang siya ay isama sa kustodiya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na ang mga pulis sa isang tahimik na residential neighborhood sa Algonquin. Walang maririnig na anumang sinyalis ng alitan, wala ring palatandaan ng habulan sa labas ng gusali ng apartment. Bukas ang pinto ng isa sa mga unit. Sa loob, natagpuan ng mga otoridad si Alexis Mackey, 24 years old. Nakahandusay siya sa sahig at wala nang anumang palatandaan ng buhay. Dahil sa maraming tama ng bala, wala nang nagawa ang mga emergency responder upang siya ay mailigtas. Ang tanging buhay na nilalang sa silid, bukod sa mismong suspect, ay isang tuta na nagngangalang Eiko. Tahimik lamang na nakaupo ang aso sa tabi ng kanyang amo. Ang kalagayan ng apartment ay tila nagpapakita ng planadong pag-alis. May mga maleta at travel bags na maayos na nakaimpake at nakalagay malapit sa pasukan. Sa mesa naman sa sala may nakitang walang lamang kahon ng isang baril. Ang suspect na si Emmett Thompson, 26 years old, ay hindi tumutol ng aristuhin. Tahimik lamang siyang naghihintay sa pagdating ng mga pulis at nanatiling hindi pangkaraniwan ang kanyang pagiging kalmado. Sa unang tingin, ang eksena ay maaaring magmukhang resulta ng isang biglaang alitan sa pagitan ng magkapareha. Ngunit mabilis na pinabulaanan ng mga paunang ebidensyang nakalap sa lugar ang posibilidad na ito ay isang padalos-dalos na pangyayari. Ang mga gamit ay nakaimpake na bago pa ang insidente at ang mga putok ay isinagawa ng may malinaw na paghahanda. Dahil dito, kinailangang alamin ng mga investigador kung ano nga ba ang nagdala sa isang matagumpay na estudyante sa apartment na iyon noong Sabado ng gabi, lalo na't isang buwan nang tapos ang kanyang relasyon kay Thompson. Higit pa sa mga ulat ng investigasyon, si Alexis Mackey ay isang taong may malinaw na pangarap at direksyon sa buhay sa kabila ng kanyang murang edad na 24. Ipinanganak siya noong June 18, 1999 sa Illinois, kung saan siya lumaki at nagsimulang buuin ang kanyang profesional na kinabukasan. Pagsapit ng November 2023, mahigpit na nakaayos ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa pagitan ng mabigat na schedule sa paaralan at trabaho. Nakatuon si Alexis sa pagkakaroon ng karera sa larangan ng medisina. Isa siyang estudyanteng radiology sa isang local community college na humigit kumulang 2,000 mag-aaral. Isang semester na lamang ang kanyang kailangan upang makumpleto ang programa at makuha ang kanyang profesional na sertipikasyon. Nakatakda sana ang kanyang pagtatapos noong May 2024. Sa panahong iyon, malinaw na ang kanyang plano para sa magiging papel niya sa larangan ng pangangalagang pangkalusukan. Upang mapanatili ang kanyang kalagayang pinansyal, pinagsabay ni Alexis ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang bartender. Kilala siya sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kanyang mahusay na pagkikipag-usap at kakayahang madaling makabuo ng magandang ugnayan sa mga tao. Inilarawan siya ng kanyang mga katrabaho bilang masigla, masipag at profesional. Ang pagtatrabaho sa likod ng bar ay hindi lamang basta sideline para sa kanya. Tunay niyang nagugustuhan ang sining ng paggawa ng mga inumin at pinahahalagahan niya ang personal na pagkikipag-ugnayan sa mga customers. Sa kanyang pinagtatrabahuan niya ginugol ang malaking bahagi ng kanyang oras at doon na rin siya nakabuo ng maraming kaibigan at kakilala, mga taong kalaunan ay naging mahalagang bahagi
sa pag-unawa sa mga pangyayaring naganap noong November. Nasa sentro ng buhay ni Alexis ang kanyang pamilya. Malapit ang kanyang ugnayan sa kanyang ina na si Lisa, ama na si Gregory at kapatid na si Savannah. Bagamat ihiwalay na ang kanyang mga magulang, nagawa niyang mapanatili ang mabuting relasyon sa lahat ng kanyang mga kamag-anak, kabilang ang marami niyang tiyahin, tiyuhin at mga pinsan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Alexis ay isang taong malapit sa kanyang tahanan at pamilya. Mahilig siyang magplano ng mga biyahe at pagsamasamahin ang kanyang mga mahal sa buhay sa iba't ibang pagtitipon. Malaking bahagi rin ng kanyang oras at lakas ang inilaan niya sa kapakanan ng mga hayop. Sa kanyang tahanan ay may dalawa siyang alagang pusa na sina Scott at Ronnie. Ngunit hindi lamang sa pag-aalaga ng sariling mga alagang hayop natatapos ang kanyang malasakit. Regular siyang nagbibigay ng tulong sa mga animal rescue organization at nagbo-volunteer sa mga animal shelter. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, walang kondisyon ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa mga hayop. Ang katangiang ito, ang kanyang malasakit at malalim na pagmamahal sa mga hayop, ang kalaunan ay naging dahilan upang madali siyang maimpluwensyahan sa isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ilang taon bago niya matapos ang kolehiyo, may isang taong pumasok sa kanyang buhay. Isang taong nakibahagi sa kanyang tahanan, ngunit hindi sa kanyang mga pinahahalagahan. Pagsapit ng unang bahagi ng taglagas noong 2023, naghahanda si Alexis para sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na hindi nakasama ang pananatili sa apartment na iyon sa Algonquin. Nagsimula ang relasyon ni Emmett Thompson at Alexis Mackey 3 taon bago ang trahedyang nagbunsod sa tawag sa emergency services. Nagkakilala sila sa kanilang pinagtatrabahuan, isa sa mga bar kung saan pareho silang nagtatrabaho. 2 taon ang tanda ni Thompson kay Alexis. Ipinanganak ito noong April 12, 1997. Sa simula ng kanilang relasyon, pinagsasabay niya ang kanyang trabaho at pag-aaral sa universidad sa larangan ng agham at edukasyon. Mula sa pagiging magkasama sa trabaho, mabilis na nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa isang romantikong relasyon at kalaunan ay nagpasya silang magsama sa iisang tirahan. May isang mahalagang detalye tungkol sa kanilang tirahan. Ang kontrata sa apartment sa Algonquin ay nakapangalan lamang kay Alexis. Sa madaling salita, si Thompson ay nakatira sa apartment na legal na nakapangalan kay Alexis. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng hindi pantay na balanse pagdating sa pagmamay-ari at kontrol sa tirahan. Kalaunan, nagkaroon pa ng hindi pagkakasundo tungkol sa tagal ng kanilang relasyon. Iginiit ng pamilya ni Mackey na 2 taon lamang silang magkasintahan. Samantalang sinabi ni Emmett na 3 taon na silang magkasama at papalapit na sana ang isa pa nilang anibersaryo noong Marso. Ngunit sa likod ng magkakaibang pahayag na ito ay may malalim na pagkakaiba sa kanilang mga personalidad. Si Alexis ay isang masayahin at palakaibigang tao. Sinisikap niyang pagsabayin ang kanyang mahirap na kurso sa radiology, trabaho at pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Samantala si Thompson ay nagpakita ng matinding pagnanais na siya lamang ang sentro ng atensyon ni Alexis. Ayon sa kanyang ina na si Lisa Mackey, hindi ikinatutuwa ni Emmett ang mga pakikipag-ugnayan ni Alexis sa ibang tao kapag siya ay kasama. Inaasahan niyang halos lahat ng libreng oras ni Alexis ay gugugulin sa kanya at tila nakikita niya ang pagiging malaya nito bilang isang bagay na hindi niya naggugustuhan. Sa panahong iyon, isang tuta na nagngangalang Eiko ang naging bahagi ng kanilang buhay bilang magkapareha. Regalo ito ni Emmett kay Alexis. Para kay Alexis, napakahalaga ng pagdating ng aso sa kanyang buhay, lalo na dahil sa kanyang matagal ng pagmamalasakit at pagtulong sa mga hayop sa mga animal shelter. Hindi tulad ng kanyang mga pusang sina Scott at Ronnie
na kayang alagaan ang kanilang sarili sa maraming pagkakataon, ang tuta na si Echo ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga, regular na paglalakad, pagsasanay at palaging presensya ng mga nag-aalaga rito. Kalaunan, may mga taong malapit sa magkapareha na tumingin sa regalong ito hindi lamang bilang isang simpleng regalo, kundi bilang isang paraan upang magkaroon ng dagdag na responsibilidad si Alexis na mag-uugnay sa kanya sa kanilang tirahan. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang pag-aalaga kay Echo. Pagsapit ng taglagas ng 2023, nagsimula nang mabuwag ang dating maayos na takbo ng kanilang pagsasama. Mas madalas nang ipinapahayag ni Alexis ang kanyang mga hinaing tungkol sa mga responsibilidad sa bahay. Ayon sa mga ulat, madalas umanong hindi pinapansin ni Thompson ang mga gawaing bahay. Hindi siya tumutulong sa paglalaba at bihira ring makibahagi sa pag-aalaga sa mga alagang hayop, kabilang ang pusang itinuturing niyang hindi naman kanya. Kasabay ng paglapit ng pagtatapos ni Alexis sa kanyang pag-aaral at ng kanyang mga plano para sa hinaharap, lalo pang naging mahirap ang sitwasyon dahil sa kanilang hindi pagkakasundo at sa madalas na pakikialam ni Thompson sa kanyang pakikisalamuha sa mga katrabaho. Ang pagnanais niyang makaroon ng kontrol sa mga nangyayari ay hindi na nananatiling simpleng hindi pagkakaunawaan. Unti-unti itong naging malinaw na banggaan sa pagitan ng mga pangarap ni Alexis para sa kanyang kinabukasan at ng pagtanggi ni Thompson na tanggapin ang pagbabago sa kanilang relasyon. Pagsapit ng Oktubre, naging malinaw kay Alexis na hindi na sapat ang kanilang pagsasama sa iisang tahanan upang manatili siya sa isang lugar kung saan hindi na siya komportable. Noong October 2023, gumawa si Alexis Mackey ng isang mahalagang desisyon upang magkaroon ng distansya kay Emmett Thompson. Bagamat nakapangalan sa kanya ang kontrata ng apartment, pinili niyang gawin ang sa tingin niya ay mas ligtas at mas makatuwirang hakbang. Pansamantala siyang lumipat sa bahay ng kanyang ina na si Lisa at isinama niya ang lahat ng kanyang mga alagang hayop, ang mga pusang sina Scott at Ronnie, pati na rin ang tuta na si Echo. Dahil dito, naiwan sa apartment si Thompson kahit wala siyang legal na pagmamay-ari o kontrata rito. Ngunit hindi pa rin niya matanggap na tapos na ang kanilang relasyon. Sa panahong iyon, naging mahalagang bahagi ng kwento ang security system ng apartment. May nakakapit na smart doorbell camera sa harap ng pinto na may kakayahang mag-record ng malinaw na video at audio. Kahit nakalipat na si Alexis, nanatili pa ring may access si Emmett sa mobile application ng system. Ayon sa mga ulat, regular niyang pinakikinggan ang mga naitalang usapan sa harap ng pinto, mga pagkakataong hinahatid si Alexis ng mga kaibigan o katrabaho, o kaya naman ay mga dumadalaw upang kumuha ng mga gamit. Sa pamamagitan ng mga audio recording na iyon, nalaman ni Thompson na madalas na napag-uusapan ng kanilang mga pagkakatrabaho ang kanyang asal sa bahay. Narinig niya si Alexis na ikinukwento sa iba ang kanyang hindi pagtulong sa mga gawaing bahay, paglalaba at maging sa simpleng pag-aalaga sa mga alagang hayop. Ngunit ang tila pinaka-nakakaapekto sa kanya ay ang mga pagkakataong hayagang pinupuna o binibiro ng ilan sa kanilang mga kaibigan ang kanyang pagiging hindi responsable sa mga pang-araw-araw na gawain. Para kay Emmett, na tila labis na pinahahalagahan ang kanyang imahe at kontrol sa mga sitwasyon, ang pag-alam na siya ay pinag-uusapan at pinupuna sa likuran niya ay naging isang mahalagang punto ng pagbabago. Mula sa tahimik na sama ng loob, unti-unti itong nauwi sa mas malalim na galit at pagkapuot. Habang sinusubukan ni Alexis na bawasan ang pakikipag-ugnayan kay Emmett at Thompson, ginagamit naman ni Thompson ang bawat pagkakataon upang muling magkaroon ng komunikasyon sa kanya. Sa pamamagitan ng camera system, nalalaman niya kung kailan nakikipagkita si Alexis sa kanyang mga kaibigan
at ikinukumpara ito sa mga pagkakataong tinatanggihan siya nitong magkita. Kapag kinakansela ni Alexis ang mga planong inihanda niya na sinasabing abala siya sa pag-aaral o trabaho, nalalaman ni Thompson mula sa mga recordings na kasama pala nito ang mga katrabaho o kaibigan. Ang pagkakaibang ito sa kanyang nalalaman at sa sinasabi sa kanya ay lalo pang nagpalalim ng kanyang sama ng loob. Sa panahong iyon, si Echo na lamang ang natitirang dahilan upang magkaroon sila ng anumang uri ng komunikasyon. Patuloy na iginigiit ni Thompson na dapat ay may mga pagkakataong makasama niya ang aso dahil siya ang nagbigay nito bilang regalo. Ngunit sa panig ni Alexis, nakapag-adjust na si Echo sa bago nitong tirahan sa bahay ng kanyang ina. Ginamit ni Thompson ang usapin tungkol sa aso bilang paraan upang magkaroon ng mga pagkikita na kadalas ay pinagbibigyan ni Alexis ng may pag-aalinlangan. Pagsapit ng huling bahagi ng Oktubre, tila naghahanda na si Thompson na tuluyang umalis sa apartment habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Ngunit sa likod nito, malaking bahagi ng kanyang oras ang ginugol niya sa pakikinig sa mga audio recordings mula sa kamera sa kanilang pinto. Mga recording na lalo lamang nagpapatibay sa kanyang paniniwalang sinisira ni Alexis ang kanyang reputasyon sa harap ng ibang tao. Dahil sa palihim na pagmamasid na ito, naging mas mabigat ang tensyon. Kahit isang simpleng pagkikita lamang ni Alexis at ng kanyang mga katrabaho ay maaari nang magdulot ng matinding galit kay Thompson. Pagsapit ng unang bahagi ng Nobyembre, tuluyan nang nabura ang hangganan sa pagitan ng tahimik na sama ng loob at hayakang kumprontasyon. 12 oras bago dumating ang mga pulis sa apartment complex, ang galit ni Emmett Thompson ay hindi na lamang nakatuon sa pagmamasid at pakikinig sa mga recording. Noong madaling araw ng November 4, 2023, bandang 4:00 ng umaga, katatapos lamang ng trabaho ni Alexis Mackey sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Lumabas siya sa parking lot kasama ang dalawa niyang katrabaho. Isa sa kanila ay isang kaibigan na nagngangalang Giovanni. Sa sandaling iyon, nakita nila ang sasakyan ni Thompson sa lugar. Sa halip na pumarada, dahan-dahan itong umikot sa parking lot at ilang ulit na dumaan malapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi siya lumapit upang makipag-usap. Sa halip, nanatili siyang nakamasid mula sa loob ng sasakyan habang pinagmamasdan sina Alexis at ang kanyang mga kasama. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla siyang huminto, bumaba ng sasakyan at lumapit kay Giovanni. Mabilis na naganap ang kumprontasyon. Ayon sa mga ulat, walang anumang babala o mahabang pagtatalo bago pa ulit-ulit na sinuntok ni Emmett si Giovanni sa mukha. Habang sinusubukan ng isa sa mga nakasaksi na tumawag sa emergency services, bumalik si Thompson sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis sa lugar bago pa man dumating ang mga pulis. Pagdating ng mga pulis, wala na siya roon. Itinala ng mga otoridad ang mga natamong pinsala ni Giovanni. Puno ng dugo ang kanyang mukha at may malinaw na pinsala sa kanyang mga ngipin sa harapan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga saksi at isang taong nasaktan, hindi agad na isagawa ang paghahanap sa sospek. Ayon sa ulat, sinabi ng pulis na tumanggap ng paunang reklamo sa oras na iyon ng madaling araw ay wala pa siyang nakikitang sapat na dahilan upang agad na simulan ang paghahanap kay Thompson. Batay sa mga dokumentong lumabas kalaunan, isa sa mga naging dahilan nito ay ang nalalapit ng pagtatapos ng kanyang duty bandang 6:00 ng umaga at ang karagdagang oras na kakailanganin para sa proseso ng pag-aresto at paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Pinayuhan si Giovanni na pumunta sa himpilan ng pulisya sa kalaunan ng araw na iyon upang magsampa ng formal na reklamo. Noong umaga ng November 4, nang makita ng ama ni Giovanni ang kalagayan ng kanyang anak, gumawa siya ng hakbang upang mapabilis ang proseso.
Personal siyang nagtungo sa departamento ng pulisya at nagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol kay Emeta Thompson, kabilang ang paglalarawan ng sasakyan nito at ang eksaktong address kung saan siya matatagpuan. Ang apartment na tinitirahan ni Thompson ay nasa kabilang kalsada lamang ng istasyon ng pulisya. Upang makausap o masuri ang sitwasyon, kakailanganin lamang ng mga otoridad na tumawid ng kalsada. Gayunpaman, hindi agad isinagawa ang kahilingan na siya ay pigilan o dalhin para sa karagdagang imbestigasyon. Ayon sa mga pulis, nakabatay ang kanilang naging pasya sa umiiral na mga patakaran at proseso. Ipinaliwanag nilang ang mga insidenteng walang kinalaman sa paggamit ng armas ay karaniwang dumaraan muna sa pagsusuri bago makaroon ng susunod na hakbang. Sa ilalim ng batas ng Illinois, ang ilang uri ng kaso ay maaaring sumailalim muna sa paunang pagsusuri bago formal na maipatawag ang isang indibidwal. Dahil sa pagkaantala ng prosesong iyon, nanatili si Emeta Thompson sa kanyang apartment at patuloy na malayang nakakagalaw at may access sa kanyang mga personal na gamit. Sa praktikal na pananaw, itinuring ng sistema na kontrolado pa ang sitwasyon, bagay na nagbigay sa kanya ng humigit kumulang 10 oras bago muling magkaroon ng mahalagang pangyayari. Iyon din ang halos parehong haba ng oras bago siya makipag-ugnayan muli kay Alexis at ihilinging magkita sila. Noong hapon ng November 4, habang patuloy pa ring pinoproseso ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa insidenteng naganap sa parking lot ng madaling araw, nakipag-ugnayan si Emeta kay Alexis Mackey. Batay sa mga record ng komunikasyon na sinuri kalaunan, nagkaroon ng serye ng mga tawag at mensahe sa pagitan nila kung saan nagbago ang paraan ng pagkikipag-usap ni Thompson. Sa halip ng magpagkita ng kalit, nakatuon siya sa mga praktikal na usapin tungkol sa pagtatapos ng kanilang pagsasama sa iisang tirahan. Ang pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap ay si Echo, ang kanilang tuta. Sinabi ni Emmett na tapos na niyang impakihin ang kanyang mga gamit at handa na siyang umalis sa apartment. Gayunpaman, iginiit niyang magkaroon sila ng isa pang pagkikita upang makita ang aso at makapagpaalam ng maayos. Sa pag-uusap na iyon, gumanti si Thompson ng paraan na nakatuon sa agarang pagdidesisyon. Sinabi niya kay Alexis na limitado lamang ang oras na mayroon siya, 20 minuto lamang, at pagkatapos nito ay aalis na siya sa lugar. Ang limitasyong iyon sa oras ay nagbigay ng impresyon na magiging mabilis at payapa lamang ang kanilang pagkikita. Dahil maikli lamang ang nakatakdang oras, tila walang pagkakataon para sa mahabang pagtatalo o emosyonal na kumprontasyon. Inilarawan niya ang pagkikitang iyon bilang isang simpleng formalidad na kinakailangan upang tuluyan ng mabawi ni Alexis ang buong kontrol sa apartment na siya pa rin ang nagbabayad. Bandang 3:30 ng hapon, nasa bahay ng kanyang ina na si Lisa si Alexis. Bagamat nakalipat na siya roon at mas ligtas ang kanyang pakiramdam, nanaig ang kagustuhan niyang tuluyang maisara ang usaping may kinalaman sa apartment at maiuwi si Echo. Sa isang pag-uusap sa kusina, nakalaunan ay ikinuwento ni Lisa Mackey, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Inamin ng kanyang ina na may masama siyang pakiramdam tungkol sa pagbisitang iyon. Hindi naman ito binaliwala ni Alexis. Inamin din niyang mayroon siyang sariling pangamba, ngunit inilarawan niya ang pagpunta roon bilang isang paraan upang magkaroon ng ganap na pagtatapos sa sitwasyon, ang huling hakbang bago tuluyang mawala si Emmett sa kanyang buhay. Umalis si Alexis sa bahay ng kanyang ina, dala ang career o tali para sa tuta. Inaasahan niyang hindi lalampas sa 20 minuto ang kanyang pagbisita, gaya ng ipinangako ni Thompson. Humigit kumulang 10 minuto ang biyahe papunta sa apartment complex. Sa loob ng apartment, nakahanda na ang eksaktong sasalubong sa kanya. Totoong naglagay si Thompson
ng mga nakaimpaking maleta malapit sa pinto upang magmukhang malapit na siyang umalis. Ngunit may iba palang layunin sa likod ng paghahandang iyon. Sa oras na pumasok ang sasakyan ni Alexis sa complex, alam na ni Thompson na naroon na siya dahil may access pa rin siya sa surveillance system na subaybayan niya ang mismong sandali ng pagparada ni Alexis. Umakyat si Alexis at pumasok sa apartment. Sa loob, nakita niya ang mga nakaimpaking bag na binanggit ni Thompson at ang tuta nilang si Echo na gumagala sa silid. Ang lahat ay tila naaayon sa planong kanilang napag-usapan. Isinara ni Alexis ang pintuan sa likod niya. Hindi alam na napunta siya sa isang saradong lugar kasama ang isang taong ilang oras lamang ang nakalipas ay sangkot sa isang matinding pag-atake sa kanyang katrabaho. Nagsimula na ang 20 minutong panlukit na itinakda ni Emmett, ngunit ang tunay nitong layunin ay hindi tungkol sa pagbabalik ng mga gamit o pamamaalam sa aso. Wala talagang balak si Thompson na umalis. Ang mga maleta sa tabi ng pinto ay bahagi lamang ng isang planadong palabas na ginawa upang pababain ang pag-iingat ni Alexis sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Matapos siyang arestuhin sa apartment, dinala si Emmett Thompson sa himpilan ng pulisya. Sinadya ng mga investigador na iwan siyang mag-isa sa interrogation room ng mahigit 1 oras. Naitala ng surveillance recording ang kanyang kilos habang naghihintay. Nagpakita si Thompson ng matitinding pagbabago sa emosyon. May mga pagkakataong umiiyak siya ng husto, tinatakpan ang kanyang mukha at sumisigaw tungkol sa umano'y hindi makatarungang pagtrato sa kanya. Ngunit sa tuwing may makikitang detective sa may pintuan, mabilis siyang kumakalma, pinupunasan ang kanyang mga luha at maayos na umuupo. Kalaunan, inilarawan ng mga nakasaksi ang ganitong asal bilang isang pagtatangkang magpakita ng matinding emosyonal na paghihirap na hindi tugma sa kalmado at maingat niyang paraan ng pagsasalita sa mga sumunod na pahayag. Sa pangunahing bahagi ng pagtatanong, kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng pagtanggap sa tunay na kalagayan ng kanilang paghihiwalay. Sa loob ng ilang oras na pag-uusap, ni minsan ay hindi niya tinukoy si Alexis bilang dating kasintahan. Sa halip, palagi niya itong binabanggit na para bang sila pa rin. Iginiit pa rin niya na sa Marso ay magta-3 taon na sana ang kanilang relasyon, na para bang hindi nangyari ang kanilang paghihiwalay noong Oktubre at ang paglipat ni Alexis sa bahay ng kanyang ina. Sinubukan din niyang bigyang katuwiran ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga reklamo ni Alexis laban sa kanya. Sa malamig at paulit-ulit na tono, ikinuwento niya kung paano siya pinupuna ni Alexis dahil sa hindi paglilinis ng bahay, hindi paglalaba at hindi pag-aasikaso sa mga responsibilidad na may kaugnayan sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay nito, binigyang diin ni Thompson na sina Scott at si Ronnie ay mga alagang hayop lamang ni Alexis at wala siyang nakikitang dahilan upang makibahagi sa pag-aalaga sa mga ito. Ipinakita nito ang kanyang piling pananaw pagdating sa responsibilidad sa loob ng kanilang tirahan. Naitala rin sa opisyal na ulat ang mahalagang detalye tungkol sa mga ginawa ni Thompson bago ang insidente. Kinumpirma niya na may isang Taurus na baril sa apartment na nakalagay pa sa orihinal nitong lalagyan. Ngunit nang tanungin pa siya ng mas detalyado, inamin niyang nakatago naman sa ibang lalagyan ang mga pala. Ibig sabihin, bago naganap ang insidente, kailangan niyang magsagawa ng magkakasunod na hakbang. Kunin ang baril, buksan ang lalagyan ng mga pala at ihanda ito para magamit. Sa kabila ng mga detalyeng ito na nagpapakita ng paghahanda, patuloy pa rin niyang iginigiit na wala namang aktibong pagtatalo sa pagitan nila nang dumating si Alexis sa apartment. Sinuri rin ng mga investigador ang isang detalye tungkol sa kanyang naipong pera. Ayon kay Thompson, may nakatagong bag sa garahe na naglalaman ng mga perang naipon niya
mula sa mga tip habang nagtatrabaho sa bar. Sinabi niyang nais niyang ibigay ang perang iyon sa pamilya Maki para makatulong sa mga gastusin para sa paglilibing kay Alexis. Ngunit sa tala ng mga investigador, ang pahayag na ito ay hindi itinuring bilang simpleng pagpapakita ng malasakit. Sa halip, nakita nila ito bilang isang pagtatangkang mabawasan ang bigatan ng kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-alok ng pinansyal na tulong matapos ang pangyayari. Kasabay nito, formal ding kinumpirma ni Emmett na noong araw ng insidente ay nasa malinaw siyang pag-iisip. Ayon sa kanyang sariling pahayag, wala siyang ginamit na anumang ipinagbabawal na sangkap at wala rin siyang ininom na gamot na maaaring makaapekto sa kanyang pag-iisip. Sinabi rin niyang hindi niya kailangan ng agarang tulong mula sa mga espesyalista sa kalusugan ng pangkaisipan. Kalaunan, naging mahalagang bahagi ito ng kaso dahil sumalungat ang kanyang mga unang pahayag sa ilan sa mga argumentong iniharap ng kanyang depensa. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, dumating sa puntong hindi na niya binabanggit ang pangalan ni Alexis na para bang tuluyan na niyang inilalayo ang sarili mula sa taong minsan niyang naging bahagi ng kanyang buhay. Samantala, ang forensic reconstruction sa loob ng apartment ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng mga pangyayaring naganap sa likod ng mga pintuan ng apartment complex. Ayon sa naging pagsusuri, nang dumating si Alexis Maki, hindi talaga layunin ni Emmett Thompson na isauli lamang ang mga gamit o ibigay si Echo. Habang nasa sala si Alexis, nagtungo si Thompson sa silid kung saan nakahanda na ang isang Taurus na baril. Batay sa pagsusuri ng mga ebidensya, ang mga putok ay isinagawa ng may malinaw na layunin at kontrol. Si Alexis ay binawian ng buhay sa mismong lugar dahil sa maraming tama ng bala, bago pa man na ginawa ni Thompson ang kanyang kalmadong tawag sa emergency services. Dahil dito, napagpasyahan ng mga investigador na ang mga maletang nakalagay malapit sa pinto at ang paanyaya para sa isang mabilis na 20 minutong pagkikita ay bahagi ng isang planong nagdala kay Alexis sa isang lugar na dati niyang itinuturing na tahanan. Nagsimula ang paglilitis noong tagsibol ng 2025. Noong April, humarap si Emmett Thompson sa isang hukuman sa Illinois. Sinubukan ng kanyang mga abogado na humingi ng mas magaang parusa sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga kondisyong pangkalusukan na natukoy matapos ang insidente. Gayon din sa mga aligasyong may kinalaman sa pagkamit ng ilang sangkap noong araw na iyon. Gayunpaman, ang mga naunang pahayag ni Thompson sa mga investigador ay naging mahalagang bahagi ng pagtalakay sa korte habang sinusuri ang kabuuang pangyayari at ang antas ng kanyang pananagutan. Gayunpaman, iniharap ng prosekusyon ang buong video ng unang pagtatanong kay Emmett Thompson matapos siyang arestuhin. Sa naturang video, malinaw at paulit-ulit niyang itinanggi na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng anumang sangkap o may kondisyon na maaaring nakaapekto sa kanyang pag-iisip noong araw ng insidente. Dahil dito, naging malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga pahayag noong araw ng kanyang pagkakaaresto at ng mga argumentong kalaunang iniharap ng kanyang depensa. Ang mismong video ng pagtatanong kung saan detalyado niyang ipinaliwanag ang mga hakbang na ginawa niya kaugnay ng baril ay naging mahalagang bahagi ng ebidensyang isinaalang-alang ng hukuman. Ang mismong video ng pagtatanong kung saan detalyado niyang ipinaliwanag ang mga hakbang na ginawa niya kaugnay ng baril ay naging mahalagang bahagi ng ebidensyang isinaalang-alang ng hukuman. Noong June 2025, ibinaba ng hukom ang pinal na hatol. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang mga kilos ni Thompson ay nagpapakita ng matinding pagiging makasarili at kawalan ng pagkalang sa karapatan ng ibang tao na mamuhay ng malaya at gumawa ng sariling mga desisyon. Sa kanilang pangwakas na argumento, sinabi rin ng prosekusyon
na hindi lamang isang buhay ang nawala, kundi maging ang kinabukasang pinaghirapan ni Alexis. Hindi na niya makukuha ang kursong matagal niyang pinaghirapan sa larangan ng radiology at hindi na rin siya muling makakabalik sa kanyang pamilya. Samantala, si Thompson ay haharap sa legal na kahihinatnan ng kanyang mga ginawa ayon sa naging pasya ng hukuman. Dahil dito, si Emmett Thompson ay hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Sa bisa ng hatol na iyon, wala siyang pagkakataong makalaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos ihayag ang sentensya, kinumpirma rin na si Echo ang tuta na naging bahagi ng mga pangyayaring iyon ay opisyal nang ipinagkatiwala sa pangangalaka ng ina ni Alexis na si Lisa Mackey. Nanatiling si Echo ang isa sa mga buhay na alaala ng kabaitan at malasakit ni Alexis, mga katangiang nagbigay sa kanya ng espesyal na lugar sa puso ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taong nakakakilala sa kanya. Nagtapos ang legal na bahagi ng kaso ni Alexis Mackey noong 2025, habang si Emmett Thompson naman ay nananatiling nakakulong sa isang pasilidad na may mataas na antas ng seguridad sa estado ng Illinois, kung saan niya haharapin ang kahihinatnan ng kanyang naging desisyon. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.